bumalik. Hindi ko alam actually kung ano yung pinag-usapan nila. Yung nga balita ko, dininay pa din ng papa niya. 4 na beses niyang not guilty. Kailangan namin makipagkita doon sa kanya, doon sa piskal. Piskal, para matrain siya. Kung paano siya magsalita doon sa una, kung ano mga dapat niya sabihin. Nakakapagod din man tatay. Nakakapagod kasi hindi kasi amin. Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a helping hand. Everyone needs someone to rely on. Yes, everyone needs a friend. So let's come together, celebrate each other, stand united as one. We lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us, there is a light, let Him lead the way. Lift our hands up and pray today. So guys, welcome back sa Team Marcos dito sa Quezon at dito sa Batangas. Ayan, dumating kami nung isang araw, madaling araw yon. Madaling araw ba? Hindi pala, umaga. Umaga pala. Nakarating kami sa bahay siguro mga 9 AM na. Mga ganong oras. So, kamusta naman ang naging mission natin sa Ikaw muna, JM, kamusta naman naging mission sa Cebu? Masaya po at maganda po sa feeling kasi marami din kahit paano natulungan. Opo, natutulungan. Marami din kahit paano, kumbaga, naisalba kahit man lang isang araw, 2 araw, 3 araw, di ba? Opo. Ikaw, Marans, kamusta naman naging first time na makabiyahe? Yun, sobrang nakakatawa din na nakakalungkot. Siyempre, yung mga kabayan natin. Naiwanan din natin na pero kahit paano pag-abot ng buka tayo. So nakakalungkot lang din na siyempre hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung pangyayari doon, yung dindol doon. So marami pa rin tao yung nangangailangan. Pero sa first experience namin guys, talaga ito yung pinakaunang malayo, no? Oo, pinakaunang biyahe natin. Kinakailangan pang sumakay ng eroplano para lang marating yung Cebu. So kagaya nga ngayon, may nangyayari na naman sa Davao. Di namin alam kung makakapunta kami. Gustong-gusto namin ng team, pero may mga pagkakataon lang din na medyo alanganin kami ngayon. Pero depende yan kapag kay pagkakaloob ni God na talagang gusto niya kaming isend papunta ng Davao. Wala pong problema, pupunta po talaga kami para makatulong. At salamat sa lahat ng tumulong, di ba? Kundi dahil sa kanilang lahat, di natin magagawa yung mga bagay na yun. Dahil sa inyong lahat yan. Viewers, sponsor, mga tumulong sa amin sa Cebu, dahil din sa kanila, Okay, so ngayon, nandito kami ngayon kalahati niya para tingnan natin yung bahay at kamustahin sila ate Ninya, at meron kami mga sorpresa sa likod ni Agustus ngayon na ibibigay natin sa kanila mamaya. Pero ngayon, sila muna yung unahin nating kamustahin. At tara, punta na tayo. Tara guys, tara. Andito si Ninyo, kahubad ka na naman. Tara tayo Ninyo. Ba't kahubad ka na naman? Wala ka damit? Magdamit ka. Tyler. Alright. Agad na ng panahon ngayon, dito sa Ate Lindy, Yan. So, nga pala, nung pong hearing, ang nag-asikaso po ng lahat ay si Ate Lindy at si Ate Isil. Kaya, ayun, mamaya bibigay update tayo sa kung ano yung mga nangyari. At may mga clips kami na ipapakita sa inyo. Yun ay galing kay Ate Lindy. Courtesy to the owner. Magandang hapon po Ate Ninya. Kamusta po? Ayos naman. Pursado. So Ate Ninya, kamusta po? Ayos naman po kayo? Kailan ba kayo nag-hearing Ate Ninya? Kahapon? Nasang hapon? Kahapon o nung isang araw? Anong isang araw? Okay. So, Ate Ninya, unang-una sa lahat ay humihingi muna kami ng paumanhin kasi hindi po kami nakasuporta sa iyo okay naman. Sa hearing. Alam ko naman po, naintindihan ko naman po. Kasi marami naman kayo natutulungan. busy kasi kami that time sa Cebu. Nakakatampo lang po yung kapatid ko talaga.
Kuya Mike. Bakit? Kahit hindi kailangan po siya, basta kasama ko siya sa hearing. Kaya ngayon, sa tiisil po ako nagpapasalamat sa atin hindi. Silang sumama sa akin talaga sa hearing. Gusto mo yung presensya ng Kuya Mark mo kasi nandoon. Kaya nagtatampo ka. Kasi kumbaga iniisip siguro natin niya na kung sino pa yung hindi niya kapatid. Halimbawa, si Ate Lindy, pinsan, and then si Ate Isil ay asawa ng kapatid niya. Sila pa yung sumusuporta sa kanya. So, baka naman may trabaho si kuya mo. Tingin mo. Kahit yung may bakit po ang Kuya Aris? Kahit may trabaho, liban siya, di nagagawa po. Para makatulong sa iyo. Opo. Okay. So, para sa akin, magkaiba kasi sila ng sitwasyon. Pero, naunawaan ko sa atin niya doon na gusto niya lang din talaga na yung presensya ng kapatid niya sa laban niyang ito, nandiyan yung mga kapatid niya. Kumbaga nandiyan yung mga, masarap nga naman lumaban sa isang gantong sitwasyon kung maramdaman mo na yung presensya ng mga pamilya mo nandiyan para sumuporta sa iyo. Naunawaan kita doon natin. Kuya kasi Aris, kahit masama kung lasa tuloy ito kung gawa sa aking bahay. Kung kuya naman po hindi, wala sa kanya. Kaya sa Kuya Aris, love ako yun. Kuya Mike hindi. Ramdam mong mahal ka ni Kuya Aris. Opo. Okay. So, ito guys, tayo, nararamdaman to natin niya, hindi sa atin ito nang gagaling. Ito ay base sa nararamdaman ni Ate Ninya sa kanyang kapatid, sa kanyang kuya, na siguro hindi niya nararamdaman yun kasi nga siguro mas nakikita niya lang na yung suporta sa kanya ni Kuya Aris niya, ano? Pero siguro naman may mga reason lang din talaga yung Kuya Mike mo, ano? May mga rason siguro, baka gipit sila at siya yung kinakailangang kumilos para makakain din yung pamilya niya. Baka may mga ganung bagay. Pareho lang naman po. Parehong may pamilya po sila. Kuya Aris po may pamilya rin. Talagang saya po, ayaw ko yung... Ayaw kang suportahan. Pero nung una naman, di ba, kasama naman natin siya. Yung mga unang inaasikaso pa lang natin yung sa papa mo. Siya naman yung kasama natin. Diba, sinakripisyo niya nga din yung trabaho niya para sa atin. Pero hindi naman kita masisisi sa nararamdaman mo at pakaramdam mo po yan. Ano? Okay. Yamot, baka may reason. Malay mo, sa susunod na hearing, makasama na si Kuya Mark mo. Malay natin, makasuporta siya sa susunod. Ano po palang nangyari? Maiba ko. Anong nangyari po sa ano nyo, sa hearing? Yan, tanggi pa rin po ang dapat. Itinanggi niya pa rin? So, kasi naman ay nakakapagod rin mga tatay. Nakakapagod kasi hindi kasi amin. Alam mo, Ate Ninya, mas maganda nga po yung nangyayari. Alam mo po kung bakit? Kasi habang itinatanggi po ni Papa mo yung ginawa niya sa'yo, patagal ng patagal yung magiging simula ng sentensya niya. Di ba? Sabi ko nga po sa sarili ko, kung talaga po yung sa ibang ama, tatanggulin po ako. Okay, tama. Tatanggol po ako, tatay. Oo. Kasi hindi kaya, po eh. Hindi kaya gano'n, hindi niya ikaw na Hindi talaga po na iba ang mukha. Grabe, no? Opo. Talagang makikita mong desidido siya na hindi niya ginawa. Naitanggi. Kung lang po yung lahat lalaki, padala ko na lang po lahat doon. Pagluwaki. Grabe, ano? Kasi po pag luwaki, ganyan din po ang ugali. Grabe talaga si tatay, ano? Ano pangalan pa mo? Tony. Si tatay Tony. Limot ko na. Si tatay Tony, grabe talaga. Talagang, kung ako sa kanya, mas magandang aminin niya na guys eh. Kasi nga, para magsimula na yung sentensya niya, di ba? Kasi habang itinatanggi niya, kagaya niyan, tumatagal, hindi pa nagraran yung ano niya, yung sentensya niya. Doon at doon din naman yan mauuwi sa magiging guilty kasi talaga namang lahat ng ebidensya na kay Ate Ninya guys eh. Di ba? Bakit Ining? Bakit naiyak ka? Nakain na pala ito, sabi mo? Kumakain na? Anong kinakain niya, kanin? Angin po. Okay. Tinapay, ganyan. Okay, wag niyo lang painumin ng tubig, you know? Pwede naman po yung bili lamang po tubig. Yung distilled, pero ang alam ko, dapat 5 months yata pinapainom, 6 months, ganyan.
may buwan yun Ate Ninya. Para kailangan makumpleto mo yung buwan na yun bago mo siya painumin ng tubig. Ano? Kasi hindi pa yung kaya ng ano niya. May internal intestine na hindi pa kaya yung tubig eh. Hindi ko alam kung alin dun. Ano? So, sige. So, Ate Ninya, anong pakiramdam mo naman? At ganun at ganun pa rin pala yung nangyari. Tinanggi pa rin niya. Umasa ka ba na aaminin niya? Umasa ka? Hindi pa lang po. Eh, anong pakiramdam at hindi niya inamin? Parang tingin ko po hindi na aminin kahit kailan. Kaya sabi ko nga po, pag po kayo buwalik, sabi ko sa vlog, kung may tao rin magtuturo sa akin para matuto, kapalit sa mampi. Ay, okay. Kasi po pati sarili ko, hindi ko po matanggol. Tama yun. Gusto natin niya daw matuto. Gusto niya may magturo man lang sa kanya para nang siya ganun, pati sarili niya may pagtanggol man lang daw niya. Sige Ate Ninya, ganito na lang. Subukan namin ni Ate Linding makipag-usap sa DSWD kung ano ba talaga yung plano nila sa inyo. Kung meron ba talagang tulong na ibibigay ang DSWD para matuto ka. Pero kung wala, ako na lang po ang gagawa ng paraan. Ate Ninya, ano? Pwede naman akong kumuha dyan, magbayad tayo dyan na magtuturo. Ano Ate Ninya? Kung talagang desidido ka matuto. Desidido ka ba? Gusto ko nga po. Gusto mo talaga? Sige, kukuha tayo kung talagang walang magagawa ang kinaukulan para sa ganitong sitwasyon mo. Kami na lang gagawa ng paraan. Okay ba sa'yo yun? Tingnan niya. Apa. Okay, sige. So, ngayon, may tatanong na lang ako sa'yo. Ikaw, tuloy pa rin ba yung laban mo para sa tatay mo? Tuloy pa lang po. Narito pa rin po. Hindi ka naman pinanghihinaan ng loob? Hindi naman. Nawala na po sa akin yun. O bakit? Bakit? Nagugutom yata siya? Hindi po, hanap po ko yung duwede. Gusto mo lang ng kakwentuhan? Gusto mo ng kakwentuhan? O naiinitan? Pakuha ka sa ninang yan. Hindi man, tinatanong ko lang ay. Nagalit. Tinatanong ko lang kung gusto mo ng kakwentuhan at mag-usap tayo. Ayaw yung malakas ang boses. Ayaw niya. O ganyan talaga ang bata. Ano yan, madaling ma-irritate yung eardrum nila sa medyo malalakas na sounds. Okay, so Ate Ninya, akala ko naman ay napinturahan yung bahay mo. Tapos na po, kulay na lang ang kulang. Kulay na lang ang kulang. Okay, mamaya. Sabi ko po sa kuya, gawa akong patungan sa loob sa kwarto ko. Kasi po yung manika, doon ko po papatungan. Ang mga teddy bear. Opo, Nagawan ka? nagawa na po. Nagustuhan ko nga po yung gawa ko yan. Pati kuryente nakapagkabit yata, no? Opo, tapos na talaga po. Wow, tara guys, tingnan natin. Total, wala pa namang pintura. So tara, tingnan natin. Tara, tingnan niya. May iyak yung bata, guys. Tara, tingnan natin yung bahay natin niya. At balita ko na maganda daw ang pagkakakabit ng mga kable ng kuryente. Ay, ganda oh, may ilaw sa labas. Dapat lang, may ilaw talaga dapat. Ano? Ayan oh. Nakabitan siya na may ilaw dito. Tama-tama sa tapat ng pintuan. Bukas ito? Ayun. Ay, grabe oh. May kisame na guys. Ganda ng pagkakakisame. Square pa oh. Parang tiles. Ayan. May ilaw na dito. May ilaw na din dito. And then ay ganda oh. Grabe. Angas. Ganda ng pagkakagawa ni Kuya Aris guys oh. Nilagyan niya ng patungan. Ayan oh. Tapos eto, mga patungan dyan sa kwarto natin ninyo. Wow. Ganda naman. Tapos yung ilaw, maganda din pagkakakabit. Oh, meron pa pala dito. Hindi ko napansin. Meron pa dito sa side. Tapos may mga saksakan doon. Ayan, may saksakan. Saksakan. Angas boy oh. Ang galing pala ni Kuya Aris gawa ng mga gantong patungan. Di ba? Ganda. Angas. Nagustuhan daw natin niya yan. Ay, sabi ni Ate Ninya. Okay. And then ito, Ate Ninya, papakulayan natin din tong loob. Kailangan may pintura din yan. Tapos ito, yung saksakan para dito sa lababo. And then switch para dito sa CR. Uy, pati pala dito may kisame din oh. Wow.
Ayan. Tapos ano na lang, ito may switch naman di. Uy! Okay ah. May kuryente pala. Try nga natin buksan dito sa loob. Oh! Ayos ah. Talagang ano na, may kuryente na pala talaga. Tinan niya, kala ko ano lang, yung wire lang. Tapos na pala talaga, pintura na lang pala talaga to guys. Ano? Paano ito? Si Ninyo, saan ang kwarto niyan? Dito na lang sa labas si Ninyo. Hindi ho, sa kubita ho yun. Sa kubeta? Sa kubeta ka pala eh. Ayos. Grabe, talagang tinrabaho nila Kuya Aris na matapos talaga ito. Bago umalis kasi bukas guys, balita ko paalis na si Kuya Aris. Kaya talagang yun, tinapos nito na bago siya umalis. Sacrifice din talaga kasi alam ko yung sinakripisyo niyang trabaho para dito. Din, di ba? Paras din naman sila ni Kuya Mark nagsakripisyo. Ang kaso nga lang pinagkaiba nila si Kuya Mark ay huminto na sa paggagawa, and then si Kuya Aris ay dumire-diretso pa rin. Okay, tara. Ayos. Pintura na lang. Bukas papinturahan na natin to guys para tapos na. And then makapag-ribbon cutting na tayo. At sa lahat ng gustong pumunta, i-invite ko po kayo na pwede kayong pumunta dito sa ribbon cutting. I-announce natin kung kailan para makita nyo rin po si Ate Ninya, diba? Alam kong mga sumuporta ka Ate Ninya ay gusto nyo rin siyang makita. Kaya ayun, welcome po kayo dito. Magpapahanda tayo dito para sa sa house blessing, tapos birthday celebration natin niya, and then yung bata binyag yata. Binyag tama ba? Tinin niya? Opo. Ito bibinyagan din? Sining? Bibinyagan ka din pala. Yung panganay mo? Tapos na? Pabinyagan mo ulit? Baka magbago. Baka kailangan pabinyagan ulit tatanin niya. Hindi na kaya? Hindi na? Okay na yun? Ako okay na, sige. Kala ko kailangan pa ay. Okay guys, so ayun, kasi nakita naman namin yung pagkakagawa at nagustuhan ko din naman, lalo yung mga pinaglalagay ni Kuya Aris na patungan dun sa loob. Hindi ko na-expect na may mga pagganon pala si Kuya Aris. May mga request niya, may mga tinan mo, diba? Kapatid nag-request dun sa talagang ginawa talaga. Masabi mo talagang mahal ka pala talaga ni Kuya mo. Kasi request mo, gawa niya kaagad. Diba? Okay, so ngayon nandito nga pala si Ate Lindy. Unang-una nagpapasalamat din ako kay Ate Lindy kasi yung mga mapapanood nyo dito na clips doon sa hearing ay effort po yun ni Ate Lindy kasi nakiusap ako sa kanya that time na baka hindi kami aabot, baka pwede ako sa kanya makusuyo na may makunan man lang na clips na makita ng ninyo para sa inyo, para makita nyo din kung ano yung nangyari. So yun, kahit na bawal daw sa loob, kumukuha daw sa Ate Lindy doon. Kaya ayun. Ate Lindy, may tanong lang po ako sa iyo. Total nandito tong pasaway na to. Okay, so Ate Lindy, may update po ba tayo dun sa DSWD about sa kayo ninyo? Bali, pagkagaling nila dito, hindi ko pa sila nakakausap. Nagtanong ako kailan sila babalik. Hindi ko alam actually kung ano yung pinag-usapan nila. Hindi pa ako nakakapag-follow up doon. Kasi nag-usap lang that time na pumunta dito ang DSWD. Kayo nga nila ninyo? Kaharap yung DSWD? Opo. Ikaw muna tanongin ko, ano sabi sa inyo? Anong plano sa... Ito mismo ang kausap ng dito. Anong sabi sa iyo? Ng DSWD nung pumunta dito? Share na daw po. Ha? Share na daw po ako. Ano daw yun? Nababalita po sila. Bakit pong nababalita po ang kapatid kung bakit pong hubuan. Okay. Bakit tinanong? Tinanong ka? Okay. So, Ate Lindy, di ba parang may nabanggit ka po sa akin dati na parang inilalapit nyo si Ate Ninya doon sa DSWD o MSWDO for kung ano yung maibibigay kay Ate Ninya sa like may magtuturo, ganun. Alam ko parang may nabanggit ka po sa akin noon dati ay. Oo, nung binisita kasi nung DSWD si Ma'am Sharon, nag-interview dito. Tapos nagtanong siya kung anong mga assistants ang pwede. Nag-suggest kami ng yung mga assistants, pati doon sa pag-aaral. Baka makikiusap na makapag-ano siya ng education niya. Bukod doon sa mga assistants, saka doon sa pagpapadala sa institute ninyo. Kayo ninyo. Ngayon, wala pa namang update doon. Ang MSWD muna ang pumunta. Magkaiba kasi yun. Magkaiba. Kumbaga, ang naging update lang natin is
pumunta sila para ma-interview itong mga ito. Yung pa lang yung first move na nagawa din nila. So wala pang update dun sa nagbabaka sakali si Ate Lindy na maturuan nga si Ate Ninya. Ano? Wala pa din. So kung sakali man po, pwede nyo po ba ulit itanong ulit sa kanilang kahit for the last time kung may maitutulong po ba sila sa ganun? Pwede naman. At kung wala naman po, ako na lang po sasagot para sa maturuan si Ate Ninya kasi gusto niya po ay. Sige, tatanong ko ulit. I-update ko. Okay. Kasi yun ay sinabi din naman nila. So binibigyan din naman sila ng pagkakataon na kumilos. Tama po. At least alam nyo, sa totoo lang si Ate Lindy hindi ang nangyayari, hindi niya binabypass yung mga nasa posisyon. 'Di ba? Yung may mga nasa government kasi doon niya idinudulog lahat eh. Lahat kung ano yung may tutulong kay Ate Ninya for kay ninyo, kung saan pwedeng dalahin, dinudulog niya doon. Hindi siya yung parang alam mo yun gumagawa din ng hakbang na hindi sa kanila unang inilalapit. Kaya ayun, pasalamat kami kung gagawin po ito ng hakbang ng MSWD or DSWD. Papagpasalamat po namin sa inyo na sobra-sobra yan. Pero kung hindi naman po at baka po hindi pasok sa inyong mga tulong na ibinibigay, willing naman din po kami para kay Ate Ninya na maturuan siya. Pwede tayong kumuha ng tutor. Kasi gusto niyang maipagtanggol niya yung sarili niya. Kumbaga, alam mo yun, alam ko din yung sinasabi natin niya. Nagigets ko naman. Okay. So, Ate Lindy, anong oras kayo umalis ng isang araw sa hearing, papuntang hearing? Papuntang hearing, mga 7. 7, tas natapos po ng? 11. Wow, 7, 8, 9, 10, 11, halos 4 na oras. Ang tagal. Tagal. Kami yung last. Okay. Marami. Hindi kagaya nung tayo. Iilan lang, parang 3 lang. Tayo na kaagad. Yung case. Kami ang pinakahuli. Para nakauwi kami mga mag-aalauna na. Okay. So, yung nga balita ko, dininay pa din ng papa niya. 4 na beses niyang not guilty. Grabe. Ano po yan? Through video call pa rin? Video call. Pero, di ba, sinabi ko nga kay Ate Ninya po, baka mamaya panghinaan to ng loob, sabihin ang tagal, ayaw umamin ng papa niya. Sinabi ko nga po sa kanya na mas maganda nga po yun, di ba? Na lalong tumatagal yung yun. At least, kahit paano nagkakaroon ng pre-trial, alam na buhay ang kaso. Kasi may free trial daw, sabi ni Ate Lindy ay. Yung mga nagaganap na, mga pre-trial na. Free trial. Baka sa susunod Ate Ninya na hearing mo, yung sa unahan na, yung magsasalita ka na yan dun, di ba? By next year, kailangan by June 29 yung nakalagay. Before June 29, kailangan namin makipagkita dun sa piskal. Para matrain siya. Kung paano siya, magsalita dun sa una, kung ano mga dapat niya sabihin. Okay. So, ang kailangan pala, guys, nito ay, mag-pray tayo na mapabilis. Kasi by next year pa June, tama po June 29. Pero Ate Ninya, maniwala ka, dapat nga wala pang hearing ngayon Dapat next year pa ito, pero isipin mo may nangyaring hearing. Malay natin. No, Ate Ninya. Basta lang, huwag kang panghinaan ng loob, baka mamaya sabihin mo ang tagal. Pagod na ako. Bahala na si tatay kung makalaya o hindi. Baka mamaya biglang ganon. Hindi naman. Hindi naman naabot Ate Ninya sa ganon. Hindi naman. Kung wala naman iurong kaso paano lalabas yun? Kayo ba? Iurong ninyo? Tama yun. Kung walang mag-uurong ng kaso, hindi makakalabas. Tama sa Ate Ninya din. Tumatalino ka Ate Ninya ng patalino. Kaya nga gusto ko nga matuto. Para pag dumating ang araw, luwayo na ng audit. Ay, ganon. Lalayo ka, sayang ang bahay. Paano ang bahay mo? Bigay ko na lang. Kanina mo ibibigay? Bigyan mo ka Talindi. Dati niya, di mo naman kailangan lumayo. Kasi nandito din po ang mga taong gumagabay sa iyo. Tsaka pangalawa, sayang naman yung bahay mo. Diba? At saka pwede ka naman, kaya mo namang buhayin yung mga anak mo kahit nandito ka. Eto, kamusta naman Ate Ninya? Ganun pa rin ba? May bato pa ng ulo. Ganun pa din pala ikaw ninyo Sobrang tigas pa din pala ng ulo mo. Sabi ko kasi linisin yung ilalim namin, hindi pa rin nagawa. Kahit may kalaykay na.
Paano pag nakalipat na kayo? Yun ngang nandito ka sa puder pa nila Kuya Aris, wala ka nang pinapakinggan kinakatakutan. Paano pa kaya kung kayo na lang? Grabe ninyo. Sana mabago-bago mo naman yan ninyo. Maka hindi kasi ang may ganyan nga ugali. Sa totoo lang, hindi naman na dapat talaga ikaw kailangang ipadala kung saan-saan eh. Kasi may utak ka naman, matalino ka naman. Alam mo naman yung tama at mali. So, magtatanong kami kung ano yung update sa iyo ng DSWD, ano? Ayaw mo sanay Kung na. ano yung kusang kanila pwedeng dalhin, ha? Okay. So, yun, guys. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga clips na nangyari doon sa mga naging lakad nila mula pag-alis dito hanggang makarating sila doon. Ready ka na ba niya? Ready ka na? So ngayon po yung araw ng aming hinihintay. Tagumpay. So, atinin niya, ang plano po namin, bukas papinturahan ito. And then, pagbaba po ng pastor ninyo, natutuwa ako at nagsama ka pala sa simbahan ulit. Nagsimba ka po? Apo, O, kamusta naman ang feeling na sa loob ng simbahan? alis naman po. Okay naman, mas maluwag sa dibdib, ano? Okay, so plano namin papinturahan bukas and then this week, kailangan po ma-ribbon cutting ng bahay at makalipat na kayo, ha? Kaya mo kaya itong anak mo pag nakalipat na kayo? Nakatinin niya. Minsan nga, hindi na nga ako namamansin din eh. Nakakabato lang, ano. Balita ko, umiiyak ka daw kahapon at di mo daw kayang anuhin yung anak mo. Totoo? Bakit? Dahil doon sa paglilinis, di ka sinusunod? Grabe ninyo. Alam mo ninyo, dadating yung time, hindi naman sa ano, pero ang pinakamasama na gawin natin ay yung paiyakin natin yung magulang natin. Yung buhay natin, pag ginagawa natin yan, sabi kagaya na sinasabi ko siya, kahit anong gawin mong kahit hindi ka asinso talaga sa buhay. Pag pinapayak mo yung magulang mo, higit sa lahat na binibigyan ng paggalang sa magulang yung ina mo na naghihirap sa yung iluwal ka. Buhay niya yung binuwis niya para lang mailabas ka. Eh may choice naman yung mama mo, pwede ka naman niya ipalaglag nun eh. Pero hindi niya ginawa kasi nga gusto niya masilayan mo yung ganda ng mundo. Tapos babastusin mo lang siya ngayong malaki ka na. Marirealize mo din yun pag malaki-laki ka na siguro. Kapag ka nararamdaman mo nang ibinibigay sa'yo ni God yung mga negative dahil sa ginagawa mo sa mama mo. Mahal ka ng mama mo kaya nga gusto niya magbago ka para si God yung blessing ibigay niya sa'yo. Hindi negative yung papasok sa buhay mo. Hindi ko alam kung naiintindihan na ninyo yung mga gantong bagay ngayon. Naintindihan na po niya. Naintindihan na? Ayaw lang talaga siguro pakinggan, ano? Oo, kasi ilang taong ka na ulit? Oo, 11 ka na eh. Nakakaintindi ka na. Naintindihan mo na talaga yung mga bagay-bagay. Okay, sige, atinin niya ngayon. Napunta kami dito. Bukod sa kinakailangan ko magbayad sa karpintero kaya Ate Lindy. At mayroon po kasi kami yung mga dala dyan para sa iyo. Ha? Antayin mo po kami dito at hahakutin namin mapunta dito. Atinin niya, ha? Tutulungan mo kami? O sige, may mga dala kami dyang mais, palay, kamuting kahoy. Kayo na pong bahala. Atinin niya, ha? Itanim niyo po, ha? Saging,
Hakutin natin? Bayabas. Bayabas lupa ng ano, ha? Baka kalabaw. May kambing pa yata. Kambing. Hindi, hakutin namin. Tapos, ang gagawin mo na lang natin niya, tawagan mo na lang kami pag mag-aanihan, gano'n. Tilindi, salamat pa. Ngayon, kunin muna natin. Tulong-tulong muna kami na maghakot. Medyo malayo. Dapat siguro ipasok-pasok natin sa sakyan dito. No? Sige. Tara. Kunin ko muna itong microphone natin niya. Okay, tara. He takes away my fears. Oh, I know you, and I praise you. Got my arms open for your love. Oh, I want to be near. Ito atin niya ay ref na maliit. Pwede itong dyan sa kwarto mo. They sing hallelujah